Brother Lance, so babalik na tayo. Natatakot akong magsisimula na ang liwanag ng langit. Bumalik. Kuya Lance, 10 araw na tayo sa underground city na ito, 10 araw na tayong hindi kumakain, at kahit martial arts practitioner tayo, gutom na tayo sa harapan. Tumawa si Lance, sabik na bumalik, ngayon ko lang nabawi ang aking kapangyarihan, at hindi pa ako nakakagawa ng isang malaking palabas tungkol dito. Ano pa bang gusto mong ipakita ang galing mo? Dahil hindi nakikita ang Emperor Worm, mahahanap ko pa ba ang Emperor Worm sa isang punto? Kuya Lance, hindi mo ba sinabi na iisa lang ang Emperor Worm sa isang underground city? Umiling si Lance, hindi, ngayon nagbago na ang isip ko, bago ko lang narinig ang tungkol dito, ngayong natuklasan ko na ang Emperor Worm ay hindi nakikita, posible lang na ang taong nakarating sa ganitong conclusion ay, di matuklasan na ang mga Emperor Worm ay hindi nakikita at pagkatapos ay nagkataong nakatagpo ng isa, at pagkatapos ay hindi na nakatagpo ng pangalawa pagkatapos nito, kaya't ang sabi-sabi na mayroon lamang isa sa isang underground na lungsod. Hindi tulad ng mayroong 2 tigre sa isang bundok, ay, hindi ako sigurado na naniniwala ako. Fine. Then let's look for more. If we can really find more then that would be great. Susunod, patuloy na ginamit ni Lance ang parehong paraan, dahil ang pag-unawa sa katangian ng invisibility, ay nagbigay kay Lance ng maraming karanasan sa pagkuha ng Emperor Worm. Makalipas ang 10 oras. Haha, nahuli na natin yung pang-17, kaya hanapin mo ulit. Kuya Lance, 2 beses na tayong umalis, wala na yata. Kailangan nating hanapin kahit wala, tsaka 17 lang, hindi sapat para ipamahagi. Sabi ni Lance. Kuya Lance, paano mo gustong ipamahagi ang mga ito? Kumakain ba ang bawat isa sa mga kaibigan mo? Tama, din, ikaw at ang iyong lolo, siguraduhing mayroon kayong isa bawat isa, pagkatapos ng lahat, ito ay nasa loob ng Gomorrah Empire. Salamat, nga pala, Kuya Lance, may tanong ako. Pakisabi. Sinabi mo na ang pagkuha ng isang Emperor Insect ay maaaring tumaas ang iyong buhay ng mga dekada, kaya kung kukuha ka ng 10 Emperor Insect, maaari mo bang dagdagan ang iyong buhay ng daan-daang taon? Tumawa si Lance, makahulugang itanong ang ganoong mababang antas na tanong, sa tingin mo posible ba ito? Hindi tulad ng Emperor Insect na ito ay isang walang kamatayang tableta, ayon sa iyo, kung kumain ako ng 10,000 Emperor Insect, hindi ba walang kamatayan magpakailanman? Kuya Lance, parang hindi ko pa rin maintindihan. Ay, simple lang. Kanina mo pa sinabing gutom ka, so, ngayong binibigyan kita ng isang mangkok ng kanin, hindi ka ba magugutom agad? Kung bibigyan ka ng 100 mangkok ng kanin, hindi mo kailangang kumain ng 1 buwan. Paano posible iyon? Oo, parehong bagay. Tapos kung kumain ka ng 10 Emperor Worm, anong level talaga ang mararating mo? Nakakatangang prinsesa, pareho ang pangangatwiran na parang kumain ka ng 1 mangkok ng kanin at 10 mangkok ng kanin, ang resulta ay busog ka na sa pagkain na ito at gutom ka pa sa susunod. Kumakain ng Emperor Worm, sa unang pagkakataon. Kainin mo ito, baka madagdagan mo pa ang buhay mo ng mga dekada, sa pangalawang beses mong kainin, madadagdagan mo lang ng ilang taon, sa pangatlong beses mong kainin, maaaring ilang buwan pa, at sa ika-4 na beses mo. Kainin mo na, baka ilang araw pa. Kaya, isang Emperor Worm, ang pagkain nito ng 1 beses ay sapat na, sayang ang kainin muli. Oh! Kaya lang, parehong nag-usap at nag-chat sina Lance at Princess Rose habang hinahanap ang Emperor Worm. Si Lance ay nasa napakagandang mood dahil nabawi niya ang kanyang kapangyarihan at nakakuha ng 17 Emperor Insects. Sa kasamaang palad, pagkatapos makakuha ng 17 Emperor Insects, hindi na niya mahanap ang ika-18. 17 lang, Lance. Wala pang score, mas mababa ng 1 score. Kaya, ayaw sumuko ni Lance kahit na naghihingalo na siya. Roar! Sa sandaling ito, isang dagindong ang biglang narinig. Si Prinsesa Rose ay abala sa pagsasabing, Brother Lance,
hindi ito maaaring maging isang underground na apoy na demonyo. Ang bumubuga na apoy ay matutunaw ang anumang bagay ng sabay-sabay, at ang mga hindi kasing lakas nito ay hindi man lang maprotektahan ang kanilang napakagandang enerhiya. Sinabi ni Lance, ang apoy na demonyo ay apoy na demonyo, ngayong nabawi ko na ang aking kapangyarihan, hindi na ako magdurusa pa ng pugad na galit, matagal na akong nagtitimpi, halika, apoy na demonyo. Kuya Lance. Huwag kang magsalita, malayo ka. Naku, mag-iingat ka ha. Alam ko. Tumango si Lance. Papalapit ng papalapit ang dagindong, at hindi ko alam kung saan ito nanggagaling, dahil ang lungsod sa ilalim ng lupa na ito ay walang malalim na hukay o malalaking butas, kaya nahulaan ni Lance na ang apoy na demonyo ay hindi masyadong malaki. O hindi nito matitiis ang lahat. Sa sandaling ito, isang nagliliyab na hininga ang dumaloy patungo kay Lance. Ginamit ni Lance ang Ghost Will Determination, at sa isang flash ng arrow, lumitaw ang isang metrong lalim na hukay kung saan siya nakatayo, kung saan ang mga bato ay natunaw ng apoy. Ang mga apoy na biglang tumalsik ay hindi kasing laki ng tang. Naisip ni Lance, isang maliit na apoy lamang. Uminom. Ang suntok ng napakalaking lakas ni Lance ay napunta sa isang tiyak na direksyon. Isang pulang anino ang kumislap, at ito ay bumagsak sa mga bitek ng bato ng underground na lungsod. Boom! Ang 100,000 pound na suntok ni Lance ay tumama sa pader na bato, at nabasag ito sa isang malaking siwang. Gayunpaman, nawala ang itim na anino. Ang pagsisikap ni Lance ay walang kabuluhan. 100,000 libra ng suntok, at 2 suntok lamang ang naihatid ni Lance, mayroon pang isang suntok na natitira na hindi dapat gamitin muli ni Lance, maliban kung ito ay talagang kinakailangan, kung hindi, si Lance ay ganap na maubos sa loob. Fine. Then I will not take the initiative to attack, since my Herculean power is so depleted. I don't believe that this fire demon's high temperature flame are not depleted, maybe, it can only spray twice. Natahimik si Lance, palaging binibigyang pansin ang kanyang paligid. Wow! Biglang nag-spray ang isa pang nagliliyab na apoy. Ang bilis ng desisyon ng Ghost Will ni Lance ay ganap na nalampasan ang bilis ng flame spray. Uminom. Sa sandaling ito, sinamantala ni Lance ang pagkakataon at nagpasabog ng suntok sa isang tiyak na direksyon. Bang! Ang pulang anino na iyon ay biglang hinaipan sa batong pader ng suntok ni Lance. Si Lance ay sumugod at sinaksak ito ng kanyang espada. Huwag mo akong papatayin. Sa sandaling iyon, narinig ng mga tainga ni Lance ang espiritual na mensahe ng hayop sa lupa na humihingi ng awa. Ang ganitong uri ng espiritual na paghahatid ng impormasyon, hindi ito nararamdaman ng mga ordinaryong tao, ngunit narinig ito ni Lance, at sa nakaraan, sa ilalim ng sahig ng dagat ng Star Ocean Academy, si Lance ay palaging nakikipag-usap sa hayop sa dagat. Swoosh! You Earth Beast, at naglakas loob kang humingi ng awa sa akin. Senyor, I don't dare. Please spare my life. Nagpadala ang Earth Beast ng mental message at sinabi. Natarante si Prinsesa Rose at sinabing, Kuya Lance, kinakausap mo ba ito? Oo, ang apoy na demonyong ito ay talagang humingi ng awa sa akin, ngunit syempre, nagpadala ito ng isang mensahe sa isip na hindi maaaring maramdaman ng isang ordinaryong tao. Natapos na ngayon si Lance ng 2 suntok at naubusan na rin ng panloob na enerhiya, pati na rin itong Earth Beast, wala na itong lakas. Senior, don't kill me, I'm willing to exchange the Emperor Bog with you. 902. Isang Emperador Worm. Oo, may kabuoang 20 Emperor Insects dito, at mayroon akong 3 sa kanila, at ihahandog ko silang lahat sa iyo kung hindi mo ako bibigyan. Fine, ilabas mo sila. Ibinuko ng apoy na demonyo ang kanyang bibig at naglabas ng 3 laway, hinawakan ito ni Lance gamit ang kanyang kamay at 3 Emperor Worm ang nabalot sa laway. Agad na inilagay ni Lance ang mga Emperor Worm sa isang basong bote. Oo, 19 sa kabuuan, kasama ang 20 na kinain ni Lance. Sigurado ka bang 20 lang? Oo. Paano ka nakakasiguro?
Sinabi sa akin ng aking lolo. Ang lolo mo. Oo, lolo. 20 insekto ang naninirahan dito, at kahit noong bata pa ang lolo ng lolo ko, umiral na ang mga insektong ito, kaya syempre, hindi naman ako estranghero sa kanila. Kung hindi ka estranghero sa kanila, bakit hindi mo kinain itong emperor worm? Pagbibiro ni Senior, hindi namin kinakain ang mga insektong ito, maaari silang maging kayamanan sa mga tao, ngunit hindi sa amin. Sige, hindi kita papatayin ngayon, kaya umalis ka na. Salamat Senior dahil hindi mo ako pinatay. Bakit hindi ka umalis? Ang sabi ng apoy na hayop, Senior, namatay na ang lolo't lola ko, walang saysay na nandito ako kasama ang isang hayop, kaya bakit hindi mo ako ilayo? Isasama kita. Senior, sa tingin ko mabuti kang tao at henyo din, hayaan mo akong sumama sa iyo sa mundo ng mga tao para magsaya, okay, hindi kita guguluhin. Siya nga pala, napakalakas ng apoy ko. Matutulungan kita, tulad ng pagtulong sa iyo na protektahan ang iyong mga mahal sa buhay at iba pa, basta't ilayo mo ako. Ngumiti si Lance, hindi ka ba natatakot na papatayin kita? Hindi masarap ang karne ko, at walang kwenta kung patayin ako ni Senior. Pero Earth Beast ka, paano mo ako masusundan? Kahit Earth Beast ako, may legs din ako. Fine. Then stand up and let me look at your appearance, kung masyadong pangit, hindi kita aalisin. Bakit? Hindi mo kasalanan ang pagiging pangit, kasalanan ko kung ilabas kita para takutin ang mga tao. O Senior tignan mo ako kung pangit ako wala akong masabi, hayaan mo akong maging hayop dito hanggang mamatay ako sa kalungkutan. Tumawa si Lance, nakakatawa ka. Pinalaki ni Lance ang apoy na hayop, ito ay may maapoy na pulang balahibo sa buong katawan, ito ay parang leon, ngunit ito ay mas malaki kaysa sa isang leon, ito ay halos 5 metro ang haba at ang taas nito ay umabot sa mga balikat ni Lance, ito ay napakalaki. Marilag. Sa katunayan, naisip ni Lance na ang apoy na hayop na ito ay napakaakit at gwapo, sa mundo ng hayop, ito ay itinuturing na isang gwapong hayop na may napakataas na halaga ng mukha. Ngumiti si Lance at sinabing, hindi masama, bagamat katamtaman ang hitsura nito, hindi ito masyadong pangit, kaya sumama ka sa akin. Salamat, Senior. Ano ang iyong pangalan? Ang pangalan ko ay X. X. Naku, wika natin, baka hindi mo maintindihan. Okay, Little Fire na lang ang itatawag ko sa'yo. Okay, anong pangalan mo, Senior? Maaari mo akong tawaging Ministro, Lance. Lingkod. Pumunta ka. Kinuha ni Lance ang isang walang katulad na kahanga-hanga at gwapong mukhang apoy na hayop, at si Prinsesa Rose ay nagtungo sa labasan ng dungeon. Sinabi ni Lance, munting apoy, maaari ka bang mag-spray ng apoy ng 2 beses? Paano posible iyon? Kung ganoon, bakit hindi ka na lang nagpatuloy sa pagbuga ng apoy? Minister, sa tingin ko ay wala nang saysay ang pag-spray ko pa, hindi ko na nagawang saktan ka kahit man lang 2 beses na magkasunod, at ikaw, sa buong kapangyarihan, kung hindi ko alam kung ano ako. Ginagawa ko, natatakot akong mawala ang lahat ng gwapong buhok na ito kapag tinamaan ako ng malakas na suntok na iyon. Gwapo ng buhok. Oo, sinabi ng lolo ko na noong unang panahon, matagal na, kaming mga fire demon beast ang mga hari sa ilalim ng lupa, at kilala rin kami bilang pinakagwapong mga hayop sa buong mundo, lalo na dahil natatakpan kami ng gwapong balahibo. Sapat na iyon upang maakit ang libu-libong babaeng hayop sa lupa. Haha, well, lied, actually, ang taas talaga ng face value mo, and so tall and powerful, to be honest, I think I'm afraid I'm not even on the same level as you compared to your face value. Kuya Lance, inaasar mo ako, sinabi mo lang na ang pangit ko, kasalanan mo kung nilabas mo ako para takutin ang mga tao. Hahaha, inggit lang ako na ang gwapo mo, katamtaman lang ako sa buong sangkatauhan, pero ikaw ang pinakagwapo sa Earth Beast. Minister, salamat. Little Fire, kung sobrang gwapo mo, bakit wala kang kaibigang babae? Ano ang inakaibigan? Ibig sabihin girlfriend.
Anong girlfriend? Iyan ang ibig sabihin ng asawa. Whoops! Sigaw ng apoy na hayop. Ano? Sabi ko naman sayo, di ba sabi ko sayo? I'm so lonely here with one beast. Ako na lang ang fire beast na natitira sa mundo simula nang mamatay ang lolo't lola ko. Naku, nakakaawa, nga pala, lalaki ka ba o babae? Biglang tanong ni Lance, akala niya ay lalaki ito, kaso babae ito. Syempre lalaki ako, Lance. Lalaki, hindi ka ba nag-iisa para sa isang hayop? Whoops! Muling bumulong ang apoy na demonyong hayop. Ano ngayon? Minister, to be honest, I'm so lonely. Ang pinakamalaking pangarap ko sa buhay ay makahanap ng makakasama, preferably isang babaeng fire beast. Haha, Miss the Female Beast. Kuya Ministro, lalaki rin akong hayop, normal lang na makaligtaan ang isang babaeng hayop, tama. Well, nasa city gate tayo, pwede bang lumabas ang katawan mo? Kapatid na ministro, maaaring lumiit ang aking katawan, kung hindi, paano ako makapasok sa isang bitek ng bato? Pagkasabi nito, ang katawan ng apoy na demonyong hayop ay biglang lumiit, ang orihinal na malaking katawan na higit sa 1 metro ang haba, ang pagliit na ito ay naging kasing laki ng isang maliit na leon. Bagamat hindi ito kakilakilabot pagkatapos na maging mas maliit, ito ay maganda at kaibig-ibig. Wow! Nang makita ni Prinsesa Rose ang isang cute na maliit na apoy na demonyo, naramdaman niyang kunin ito at paglaruan. Tumawa si Lance, 5 metro ang haba, ngunit maaari itong lumiit sa laki ng isang tuta, paano niya nagawa iyon? Haha, wala akong alam dyan. Tara na! Pagkalipas ng ilang minuto, si Lance ay nagmamadaling lumabas ng underground na lungsod, at biglang naramdaman na ang sikat ng araw ay napakatindi, mahigit 10 araw na ang nakalipas mula nang makakita siya ng sikat ng araw. Sinabi ni Lance, Prinsesa, hindi pa huli ang lahat para magmadaling bumalik at makita ang liwanag ng langit, tama ba? Well, it's not too late. Balik tayo agad? It's really too late. Balik tayo sa kalapit na syudad, andin pa rin ang eroplano natin. Sinabi ni Lance sa Fire Beast, munting apoy, marunong ka bang gamaan? Kaya mo bang makisabay sa bilis ng paglipad namin? Brother Minister, ang ninuno ng Fire Demon Beast natin ay isang hari sa ilalim ng lupa, ang paglipad lamang ay wala. Kung hindi tututol si Brother Lance, ipapasakay kita sa aking likod, tiyak na tataasan ka ng bilis ng paglipad ko. Ang Fire Demon Beast ay umindayog at ang katawan nito ay bumangon, naging isang malaking nilalang muli. Si Lance ay nagulat, hindi man lang alam kung paano ito ginawa, ngunit ang pagkabigla ay pagkagulat, ang laman ng Fire Demon Beast ay tiyak na iba sa laman ng tao, ito ay dapat na isang laman na malayang makakaunat, tulad ng isang espongha. 903. Naisip ni Lance, tumalon sa likod ng apoy na hayop at umupo sa likod nito. Princess, dahil mabilis itong lumipad, pwede ka na. Manam. Si Lance at ang prinsesa ay sumakay sa katawan ng apoy na parang kabayo, ang pakiramdam ay napakagwapo na kahit si Lance na nakaupo sa likod ay naramdaman na tumaas ang kanyang mukha, tiyak na magdudulot ito ng mga manunood kung babalik siya sa isang lugar kung saan mayroong maraming tao. Let's go? Little fire? Ituturo ko ang daan. Mabuti. Ang mga paa ng Fire Demon Beast ay tumalbog ng husto, at biglang bumaril sa langit na parang isang rocket, kahit na hindi ito maikukumpara sa isang shuttle, ngunit ito ay mabilis na. Wow damn! Napakabilis talaga nito, sa palagay ko ay 2 o 3 beses na itong mas mabilis kaysa sa isang eroplano. Nagulat na sabi ni Lance. Hoy, Lance, mahinang apoy pa rin ako, hindi pa ako nag-evolve. What do you mean hindi ka pa nage-evolve? Evolution lang yan, pero hindi ganoon kadali mag-evolve, hindi nagtagumpay ang lolo't lola ko sa pag-evolve sa buhay nila. Kahit papaano, bata pa ako. Oh, medyo bata pa kaya paano mo sisimulan ang pag-iisip tungkol sa inang hayop? Ahem, Minister, huwag mong sabihin yan ah. Mapapahiya ang mga tao, maganda ang pagbibinata, puno ng pantasya tungkol sa sex, alam mo. Haha, okay,
I get it. Sa kasamaang palad, sa mga pantasya ka lang talaga, walang babaeng apoy sa buong mundo, kaya parang habang buhay kang magpapantasya. Wow! Sobrang boring kung mabuhay ng matagal nang hindi man lang nahawakan ang balahibo ng inang hayop, at hindi nagkakaroon ng pagkakataon. Tinapik ni Lance ang apoy na hayop at inaliw ito, bakit ka manlumo, maniwala ka na maliwanag ang hinaharap, baka may iba pang mga apoy na hayop sa mundong ito. Wala naman. Habang nag-uusap si Lance at ang Fire Beast, wala nang sumakay sa eroplano, dahil ang bilis ng paglipad ng Fire Beast ay higit pa kaysa sa isang eroplano. Talagang nagiging curious si Lance tungkol sa Fire Demon Beast na ito, tila matagal na ang nakalipas, ang Fire Demon Beast ay maaaring talagang naging hari ng underground, tumakbo sa kalangitan ng napakabilis, at napakagwapo, at ang katawan nito. Maaaring malayang mag-compress. Lumipad ang Fire Demon Beast ng halos isang araw at kalahati at sa wakas ay nakarating sa kabisera ng Gomorrah Empire. Wow! Nandito na! Saan ka pupunta, Ministro? Lamapa ka na lang sa kahit saang kalye. Ang Fire Demon Beast ay dumaong sa lupa, at ang mga tao sa kalye ay naghiyawan nang makita ang napakalaking leon, na hindi makapaniwalang nakatingin kay Lance at Prinsesa Rose sa likod nito. It's the princess, it's Princess Rose. Nakilala ito ng maraming tao at sumigaw. Ang prinsesa ay mukhang nahihiya at hindi niya nagustuhan ang ideya na magmukhang napakabekenang, ngunit si Lance ay tila nasiyahan sa pagiging nasa spotlight. Ang Fire Demon Beast ay patuloy na dumarating sa entrance ng hotel kung saan tumuloy si Lance at ang iba pa, at ang kalye ay umakyat hanggang sa hotel na maraming tao ang sumusunod sa likuran. Sa sandaling ito, sa isa sa mga palapag ng hotel. Tingnan mo, may malaking leon doon. Biglang sumigaw si Ben mula sa bintana. Wow! Malaking leon? Pero parang hindi leon, hindi ganito ang kulay ng balahibo ng leon, napakalakas. Nagtakbuhan ang iba sa bintana. Sa sandaling iyon, sinabi ni Igor, "Uy, parang may dalawang tao na nakaupo sa likod ng leon. Bakit parang ako si Lance?" Ang kahawig si Lance lang, pupunta ako, kalahating buwan na siyang hindi nakita ni Lance, saan siya nakakuha ng ganoon kalaking leon, sobrang nakakasindak. Lahat ay nagmamadaling pumunta sa unang palapag ng hotel. Si Lance ay nasa harap na ng pinto ng hotel, nakasakay sa Fire Devil Beast. Sumigaw si Lance sa karamihan ng mga nanunood, lahat, tumigil sa panunood, ito ay isang Fire Devil Beast, kakainin nito ang mga tao. Maraming tao ang tumakbo sa takot. Ang mga tao mula sa mercenaryong grupo ni Lance ay tumakbo palabas. Lance, bumalik ka na, ito na. Ipinakilala ni Lance, ito ang bago nating kasama, tinatawag na Little Fire, ito ay isang Fire Beast, ang kailangan mo lang malaman ay tinatawag itong Little Fire. Ang lakas nito, natatakot ako na sa huling Unity Realm, hindi gaanong tao ang mga karibal, medyo mahina lang ito kaysa sa akin. Sa katunayan, maaaring hindi nanalo si Lance sa Fire Demon Beast, hindi kayang saktan ng Fire Demon Beast si Lance, at ang Fire Demon Beast ay hindi pa umabot sa adulthood, ito ay sinabi na ito ay mag-evolve kapag umabot na sa pagtanda. Gayunpaman. Wow! Saan mo nakuha yan? Mas marami tayong pag-uusapan tungkol dito ngayong gabi, maliit na apoy, ngunit maaari itong lumiit o ito ay masyadong nakakagulat. Sige. Sa sumunod na segundo, nawala ang malaking apoy na hayop at naging isang cute na maliit na leon, lahat handang yakapin. Gusto itong yakapin ni Prinsesa Rose, dahil pamilyar na siya rito hanggang sa nakaraan. Gayunpaman, hindi man lang ito niyakap ni Prinsesa Rose ng buong lakas. Ang bigat, bakit parang medyo, pero ang bigat. Sinabi ng Fire Demon Beast, lumiit lang ako sa laki, hindi naman talaga ako mas maliit, pareho ang timbang ko. I weigh 10,000 pounds anyways. Sinabi ni Lance, sige, pumasok ka sa loob at huwag hayaang manood ang lahat. Ang lahat ay pumasok sa silid ng hotel, at saka lamang sinabi ni Lance sa lahat ng detalyado ang tungkol sa kanyang paglalakbay sa nakalipas na kalahating buwan o higit pa. Naiintindihan din ng lahat kung ano ang nangyayari kay Lance sa mga araw na ito, at lalo silang naiinggit.
Lance, dapat alam kong sumama sa iyo, tingnan mo, mas marami ka pang magagandang tour kaysa sa amin, at nakapasok ka pa sa underground city. Sabi ni Xavier. Ngumiti si Lance, sa susunod, kahit saan tayo magpunta, sasama ako sa iyo, kahit ano pa ang mangyari. Nga pala, sabay tayong maghapunan ngayong gabi, pagkatapos ay may magandang ibabahagi ako sa iyo. Anong magandang bagay? Malalaman natin sa gabi. Ang magandang bagay ni Lance ay natural na ang Emperor Worm, at pagkatapos ay ang haba ng buhay ng lahat ay tataas ng husto, at ang mga Meridian ay magiging mas mahigpit, at ang martial arts ay magiging mas malakas, na magiging mabuti din para sa hinaharap na pagsasanay sa martial arts. Kuya Lance, babalik muna ako. Prinsesa bilasan mo, sasabay ka rin sa amin mag-dinner mamayang gabi. Manam. Sina Elsa, Sally, at Bella ay tumingin kay Prinsesa Rose, nagtataka sila kung si Lance ay gamulong kasama si Prinsesa Rose sa loob ng kalahating buwan pagkatapos sumama sa kanya sa paglalakbay. Sa ngayon, sa palasyo. Ang iyong kamahalan, si Lance at si Prinsesa Rose ay bumalik na. Bumalik? Hahaha. Iniisip ko kung paano umuunlad sina Rose at Lance, ginawa ba nilang lalaki si Lance? Tumawa si Gomora King. Kamahalan, hindi na bumalik si Lance kasama ang prinsesa at dalawa pa. Kung ganoon sino pa? Kamahalan, naaalala mo ba ang Dungeon Fire Demon? Siyempre naaalala ko, ang apoy ng demonyong iyon ay napakaingat na kahit ako ay kailangang malaglag ang aking balat kung ako ay hindi sinasadyang masunog. Kamahalan, ibinalik ni Lance ang apoy na demonyong iyon sa kanya. Ano? Malabo ang mata mo. Kamahalan, hindi ako kumukurap, totoo ito, sa katunayan maraming tao ang nakakita kay Lance at ang prinsesa na nakasakay sa likod ng apoy na demonyo at nahulog mula sa langit. Talagang pinasuko ni Lance ang apoy na demonyo, paano ito posible? Kamahalan, sa amin ang underground city na iyon, kaya tama lang na sa amin din ang apoy na demonyo. Ngumiti si Gomora King, nag-overthink ka, atin ang dungeon, pero hindi atin ang fire demon, sige, huwag kang magselos sa iba, mabilis na ipatawag si Lance para sa akin. Oo. 904. Naghahanda si Lance na magkaroon ng masarap na kainan kasama ang lahat sa gabi nang dumaan siya upang ilabas ang Emperor Worm upang ibahagi sa lahat, ngunit bigla siyang tinawag mula sa emperador ng Gomora Empire, na hiniling kay Lance na pumasok kaagad sa palasyo. Saglit na nag-isip si Lance. Tungkol sa pagkuha ni Lance ng Emperor Worm, hindi ko alam kung alam ni Gomora ang tungkol dito. Kung alam niya, si Lance ay kailangang mag-isip kung papasok o hindi sa palasyo. Pagkatapos ng lahat, ang Emperor Worm ay isang kayamanan, sinuman ay matukso. Prinsesa Rose, sa palagay ko ay hindi mo ipinakalat ang tungkol sa Emperor Worm, hindi ba? Kuya Lance, lagi kitang kasama, paano ko ipapasa? Hindi rin ba alam ng lolo mo? Hindi naman, Kuya Lance, kung ayaw mong malaman ng lolo ko, hindi ko sasabihin sa kanya. Ngumiti si Lance, Prinsesa, huwag kang mag-alala, ang 20 Emperor Insekto na nakuha ko, ikaw at ang iyong lolo ay may isa, ang natitirang 17, ang mga kaibigan kong ito ay may isa, pagkatapos, ang huling 2 na lang ang natitira sa akin. Ang huling 2 ito ay mayroon akong malaking papel na gagampanan, kung sakaling gamitin ko muli ang Lifeblood Hidden sa hinaharap, ang mga Meridian ay madudurog at muling magagamit. Salamat Kuya Lance. Sige, pinatawag tayo ng lolo mo sa palasyo, kaya pumasok na tayo at magkita tayo ng lolo mo. Mabuti. Agad na umupo si Lance sa Fire Demon Beast at dumiretso sa palasyo. Maraming tao sa palasyo ang tumangala sa apoy na pulang leon na lumilipad sa kalangitan. Sa pasukang bulwagan ng palasyo, pinanood ni Gomora King si Lance at ang prinsesa na lumipad sa apoy na demonyo at tuluyang lumapag sa harap ng palasyo. Lolo! Tingnan ang kanyang kamahalan. Hahaha, Kuya Lance, ang galing mo, napaamo mo ang napakagandang apoy na demonyo. Sabi ni Gomora King. Sana ay patawarin ako ng iyong kabanalan, pumasok ako sa underground city nang walang pahintulot mo at sinama ko ang Earth Beast Fire Demon.
Ngumiti si Gomora King, pagpasok sa dungeon, tiyak na si Rose ang nagdala sa iyo doon, mula noong dinala ka ni Rose doon, hindi kita masisisi, dahil kinuha mo ang Earth Beast Fire Demon, na pag-aari, Muskil, hindi ko pag-aari ang Fire Demon, bagamat nakatira ito malapit sa dungeon. Ang soberano ay napakalalim na matuwid, ang aking anak ay nagtataglay niyan sa isip. Sige, Kuya Lance, hindi na kailangang maging magalang, mangyaring pumasok sa palasyo at maupo upang makipag-usap. Hindi nakipag-chat ng matagal si Lance kay Gomora King, umalis siya makalipas ang kalahating oras. Hindi rin nagtagal si kapatid na Gomora King, pagkaalis ni Lance, abala siya sa pagsasabi kay Prinsesa Rose, magaling kong apo, kumusta ang kalahating buwang biyahe. Nang makitang bumalik ka sa isang apoy na demonyo kasama si Lance, ito ay siguradong nakakatuwang makita na si Lance ay lalaki mo na. Lolo, mahirap sabihin yan. Ano? Wala ka bang pag-unlad sa nakalipas na kalahating buwan at naglaro lang? Hindi, Lolo. Ipinagtapat ko na ang puso ko kay Lance, ngunit sa kasamaang palad, mayroon na siyang kasintahan. Ano ba ang dapat ikatakot sa pagkakaroon ng girlfriend, pakialam mo ba kung may girlfriend siya? Rose, kailangan mong tandaan na mas gugustuhin mong maging kabit ng malakas kaysa ikaw lang ang mahina. Sinabi ko na sa kanya na ang aking lolo ay may 12-dosenang asawa, wala akong pakialam, ngunit si Lance ay hindi niya ako gusto. Paano ba yan, ang apo ko ang number 1 beauty sa Gomora, hindi man lang mababawasan ng lalaki ang magandang tukso mo. Lolo, maganda rin ang girlfriend ni Lance, hindi naman mababa sa akin, nakita mo na rin, that time na nag-host ka ng handaan para sa mga mercenaryong kaibigan ni Lance, 4 sa mga dilag ay girlfriend ni Lance. May 4 na girlfriend na si Lance, ibig sabihin hindi rin siya dedicated na lalaki mas dahilan pa yun para hindi ka magustuhan Lolo, sa totoo lang, si Lance ay isang dedikadong lalaki, ang kanyang kasalukuyang 4 na kasintahan ay hindi ang kanyang aktibong hinahabol. Sige, putulin na natin ang kalokohan, in short, it's very regrettable. Lolo, hindi ako susuko? Balang araw ay tatanggapin ko si Lance, pupunta ako sa isang handaan ngayong gabi, niyaya ako ni Lance na maghapunan kasama ang kanilang mercenaryong grupo. Go go go! Ikinaway ni Gomo Song ang kanyang kamay, si Lance ay hindi naging lalaki ng kanyang apo, nakaramdam siya ng pagkabagot. Sa gabi, si Lance at ang kanyang mga kaibigang mercenary corps ay kumain ng magkasama sa isang high-class mountain resort, isang liblib na kapaligiran, ang parehong lugar kung saan inimbitahan Prinsesa Rose si Lance na kumain noong huling pagkakataon. Dumating din si Prinsesa Rose, at si Oo Sang din. Minamahal na mga kapatid, bukas ay ang imperyo ng Gomora, ang araw kung kailan lilito ang liwanag ng langit, bukas pagkatapos na tamasahin ng lahat ang paliguan ng liwanag ng langit, pupunta tayo sa susunod na lugar, ngayong gabi, hindi tayo maglalasing, pagbalik namin sa hotel pagkatapos kumain, may regalo ako para sa lahat ng nandito. Sabi ni Lance. Regalo? Anong regalo? Hahaha, secret lang muna. Lance, may nakita ka bang kayamanan sa dungeon? Oo, kayamanan yan. Sige, kain na tayo at uminom, hindi na pwedeng ilabas ang kayamanang ito, hayaan mo na lang na kainin mo. Bakit? Kasi, hahaha. Natatawa si Lance, nang kainin niya ang Emperor Worm at gumana, dahil sa sobrang comfortable ng katawan niya, parang orgasm, hindi niya mapigilan ang sumigaw, kung ilalabas niya ito. Para sa lahat ngayon, natatakot akong lahat ay sumigaw ng kalahating oras. Nang kunin ito ni Lance noong una, hindi man lang niya ito na-control sa pag-aayos ni Lance, at sumigaw ng ilang beses, na nagbigay kay Prinsesa Jo, goosebumps, kaya hinintay sila ni Lance na kunin ito sa gabi kapag sila ay natulog, para lahat ay malayang makasigaw sa sandaling isara nila ang pinto ng silid ng hotel. Nakita ng lahat na hindi ito tatanggalin ni Lance, kaya kinailangan nilang kumain at uminom. Pagsapit ng hating gabi, natapos ang kapistahan. Bumalik ang lahat sa hotel. Pabalik na si Prinsesa Rose sa palasyo, at sinabi ni Lance, ipapasakay kita. Mabuti.
Natuwa si Princess Rose. Ipinadala siya ni Lance sa tahanan ni Prinsesa Rose. Sinabi ni Lance, "Prinsesa, ang dahilan kung bakit kita sinamahan pabalik ay dahil gusto kong tulungan kang kunin ang Emperor Worm, dahil ang Emperor Worm ay hindi nakikita, kaya kailangan mong maging maingat, natatakot ako na mahirap mahuli." Muli kong tumakas ito. "Ah, kaya ganyan. Prinsesa, pwede mo nang ibuka ang bibig mo." "Oh." Inilabas ni Lance ang bote ng salamin, sa unang tingin, isa itong bote na walang laman, ngunit naglalaman ito ng 20 Emperor Worm. Maingat na ibinuhos ni Lance ang isang Emperor Worm, pagkatapos ay mabilis na tinakpan ang bote, at ang Emperor Worm na nasa pagitan ng kanyang mga daliri ay pinasok sa bibig ni Prinsesa Rose. "Tikom ang bibig mo, naramdaman mo ba na may uod na tumatalbog sa bibig mo?" "Aha!" Tumango si Princess Rose habang nakatikom ang bibig. "Lunukan mo." Gulp! Nilunok ito ni Princess Rose. "Sige, kumuha ka ng Emperor Worm, mabubulok ito sa loob ng kalahating oras, mas mabuting magtago ka sa kwarto mo sa kalahating oras na ito." 905. Bakit? "Gawin mo lang ang sinabi ko, uuwi na ako, at kailangan kong bigyan pa sila ng dadalhin." "Good night Kuya Lance." Bumalik si Lance sa hotel, at sa oras na ito, si Prinsesa Rose ay nagtatago na sa kanyang lungga, sumisigaw kahit hindi na niya naririnig, namumula, ngunit, ito ay hindi mapigilan. Sa hotel, binigyan ni Lance ang kanyang mga kapatid na kunin ang mga insektong emperador, sarado ang bawat pinto ng kwarto, walang tigil na sumisigaw. Tumingin si Lance sa silid na sina Elsa at Bella, gayon din si Sally at Leslie, 4 na tao, sa sandaling ito ay nahihiya silang magpigil sa pagsigaw, ngunit, palaging hindi mapigilan, tumawa si Lance, sadyang sinabi, hoy, tumigil ka sa pagsigaw na malapit na akong magtiis. Pumunta ka sa impyerno. Kaya lang, makalipas ang kalahating oras, ang lahat ng mga insektong emperador na kinuha ng lahat ay natapos ng mabulok, at ang mga meridian ng lahat ay mas matatag. Sinabi ni Elsa, mahusay, pagkatapos kunin ang Emperor Insect, nararamdaman ko ngayon na hindi na talaga magiging mahirap na tamaan ang innate realm. Oo, ganoon din ang nararamdaman ko. Sabi ni Bella. Tumango rin si Sally. Sinabi ni Lance, ito ay kalokohan, ang Emperor Worm ay isang pinakamataas na kayamanan, nililinis nito ang mga meridian at ginagawang matigas at makinis ang iyong mga meridian, kaya ang iyong mga kwalifikasyon ay agad na tinataas ng marami, kahit na isang taong walang talento sa martial arts, pagkatapos kunin ang Emperor Worm at linisin ang Raft Meridian, maaari mo pa ring maapektuhan ang likas na kaharian, hindi pa banggitin na mayroon kang ilang talento mula noon. Salamat, Lance. Sabi ni Elsa. Tara, anong relasyon natin, magpasalamat ka ulit at sasampalin kita. I'll gladly let you spank. Sabi ni Elsa na namumula. Si Lance ay napukaw ng kaunting kasiyahan sa hindi malinaw na mga salita ni Elsa at sinabing, ngayon lang kayo sumigaw ng napakaalon, na naging dahilan upang hindi ako makatiis, ano ang masasabi ninyong gawin? Hahaha. May tawanan sa kwarto. Kinabukasan, pumunta si Lance at ang iba pa sa labas ng Paradise Valley at naghanda na pumasok sa Paradise Valley at maligo sa liwanag ng langit. Sa sandaling ito, sa labas ng Paradise Valley, maraming tao ang naghihintay, karamihan ay mga anak ng mga dakilang pamilya ng Gomorrah Empire. Kuya Lance. Tumakbo si Prinsesa Rose kay Lance at sa iba pa. Prinsesa, maaga tayong nagising at dumiretso dito, dapat wala tayong problema sa pagpasok sa Paradise Valley. Ngumiti si Lance. Kuya Lance, nagutos na ang aking lolo na pumasok ka sa Paradise Valley nang walang harang. Sige po, salamat po lolo, kailan po magbubukas ang gate ng Paradise Valley? Buksan mo kapag halos nandito na ang lahat. Nakita ni Lance ang maraming pangalan na nakatala sa labas ng pader na bato ng Paradise Valley. Tanong ni Lance, Prinsesa, ano ang nakaukit sa batong pader na ito? Brother Lance, ganito ito, pagkatapos na makapasok sa Paradise Valley at malantad sa liwanag ng langit, hindi lahat ay maaaring magkaroon ng epiphany upang mapabuti ang kanilang kaharian.
Sa lahat ng pumasok, halos 100 tao lamang ang nakakuha ng isang kaliwanagan. Hindi naman, kahit libu-libong tao ang naghihintay na makapasok dito. Oo, sa libu-libong tao na iyon, 100 lang sa kanila ang nagkaroon ng epiphany. Gayunpaman, hindi lahat ay may parehong dami ng epiphanies, at ang ilan ay may epiphanies. Medyo, walang realm breakthrough, at may mga tao na maaaring magkaroon ng epiphany para masira ang isang realm, at may mga tao na maaaring magkaroon ng epiphany para masira ang dalawang realm, ngunit ang mga may epiphany na masira sa dalawang realm, napakakaunti sa kanila. Bawat taon, mayroon lamang mga 3 o 4 na tao ang maaaring magbigay ng epipanya upang masira ang dalawang kaharian. Si Bella ay abala sa pagtatanong, paano ang mga taong nagkaroon ng epiphany na makalusot sa 3 kaharian? Sinabi ng prinsesa, may mas kaunting mga tao na may mga epiphanies na nakakapasok sa 3 kaharian, at maaaring wala kahit isa sa loob ng 10 taon. Kapatid na Lance, tingnan mo itong bahagi ng pader na bato, ang mga pangalan na nakaukit dito ay lahat ng mga listahan ng mga taong nagkaroon ng mga epiphanies na umabot sa 2 o higit pa sa nakalipas na ilang libong taon. Binilang ni Lance ang mga pangalan, at ang pader na bato ay puno ng mga 10,000 pangalan na nakaukit dito. Ipinagpatuloy ni Prinsesa Rose, sa ating Gomorrah Empire, ang lahat ng maaaring ukit ng mga pangalan ay napakarangal, dahil tanging ang mga nagkaroon ng epiphany na lumampas sa 2 kaharian ang karapat-dapat na maukit ang kanilang mga pangalan sa batong ito, at sa 10,000 pangalang ito, isa-isang inukit ang mga ito sa loob ng libu-libong taon, mula sa araw na matuklasan ang liwanag ng langit. Siyempre, hindi ba ang pader na batong ito ang pinakamaluwalhati, kapatid na Lance, tingnan mo ang nasa gilid. Tumingin si Lance sa isang pader na bato sa gilid na may mahigit 100 pangalan ang nakaukit dito. Paano ang pader na batong ito ay may mahigit 100 pangalan lang? Kapatid na Lance, mas maluwalhati ang mga maaaring mag-ukit sa batong pader na ito, dahil, ang higit sa 100 pangalan na ito ay ang lahat ng nagkaroon ng epiphany upang masira ang 3 kaharian. Wow! Prinsesa? Kaya, sa loob ng libu-libong taon, higit sa 100 tao lamang ang nagkaroon ng epiphany upang masira ang 3 kaharian. Oo. Tingnan muli ni Kuya Lance ang batong pader doon, iisa lang ang pangalan, siya lang, sa loob ng libu-libong taon, na nagkaroon ng epiphany na bumagsak sa 4 na kaharian. Wow! Ang taong ito ay kamangha-manghang, hindi ba, siya, libu-libong taon, isa lamang. Oo, pagkatapos ng pag-iilaw ng makalangit na liwanag, ang isang tao ay maaaring magkaroon ng isang epipanya, ngunit kung gaano ang isang tao ay maaaring magkaroon ng isang epiphany ay nakasalalay sa kanyang pag-unawa. Sa ngayon, mayroon lamang isang tao na nagkaroon ng isang epiphany at nakabasag sa 4 na kaharian sa isang hilera. Siya ay isang henyo mula sa ating Gomorrah Empire, 2,000 taon na ang nakalilipas. Sa 2,000 taon na ito, walang pangalawang tao na makakalusot sa 4 na kaharian ng magkakasunod pagkatapos magkaroon ng epiphany. Wow! Pagkatapos marinig ang paliwanag ni Prinsesa Rose, lahat ay tumingin sa nag-iisang pangalan sa batong pader na iyon ng may labis na paghanga. Mayroong higit sa 100 pangalan sa pader na bato sa tabi ng 3 kaharian ng epiphany breakthroughs, ngunit ito ang tanging side na laging nag-iisa na may iisang pangalan. Ngumiti si Prinsesa Rose, Brother Lance, I'm very optimistic about you, try your best and try to leave your name on one of the stone walls here. Sinabi ni Lance, gawin mo ang iyong makakaya. Sinabi ni Ben, si Lance ay isang toro, sa palagay ko ay dapat niya itong yukit sa batong pader na ito ng 3 kaharian. Sinabi ng prinsesa, 15 taon na ang nakakaraan mula nang may umukit ng kanilang pangalan sa pader na batong ito, at sa 15 taon na ito, walang sinuman ang nagkaroon ng epipanyang makalusot sa 3 kaharian. Gusto ko rin na ang pangalan ni Kuya Lance ay maukit dito. Oh! Tumawa lang si Lance, ang bagay na ito, gawin mo ang iyong makakaya, bukod pa, si Lance ngayong nasa Unity Realm na siya, mas mahirap na itong makalusot. Sa sandaling ito, sa palasyo. Kamahalan, pumunta na si Prinsesa Rose sa Paradise Valley. Well,
This year? Sana ay magkaroon siya ng epiphany para masira ang dalawang kaharian, at mayukit ang kanyang pangalan sa pader na bato para ma-immortalize magpakailanman. Sabi ni Gomora King na may pag-asa. Kamahalan, tiyak na gagawin ito ng prinsesa, mayroon siyang napakalakas na talento, sa taong ito ang taon na siya ay sisikat. Siya nga pala, ang kamahalan, si Lance at ang kanyang mga mercenaryong kaibigan ay umalis na rin patungong Paradise Valley. 906. Lance, sayang hindi siya nakatadhana sa apo ko. Kamahalan, si Lance ay napakagaling, iniisip ko kung ang kanyang pangalan ay maaaring yukit sa batong pader. Lumiwanag ang mga mata ni Gomashing at ngumiti, inaasahan ko rin ito, sa talento ni Lance, dalawang larangan ng kaliwanagan ang dapat na hindi maiiwasan, 3, natatakot akong imposible, pagkatapos ng lahat, nasa Unity Realm na siya ngayon. Kung nasa Innate Realm pa siya ngayon, mas malamang. Ang sabi ng iyong kamahalan, ang pagkakaroon ng epiphany para makalusot sa dalawa ay napakalakas nala, paanong ang tatlong kaharian ay napakadali, may ilang mga espesyal na henyo na nauna at walang sino man ang nagkaroon ng epipanya upang masira ang tatlong kaharian. Well, tingnan natin kung ano ang gagawin niya. Sa labas ng Paradise Valley, naghihintay pa rin ang lahat sa pagbukas ng gate. Hindi lamang tumitingin si Lance at ang iba pa sa pader na bato, ngunit maraming iba pang mga pamilya ang nakatingin sa pader na bato, at ang mga matatanda ng marami sa mga pamilya ay nagtuturo sa kanilang mga anak, lahat kayo ay tumitingin sa mga pangalan sa dingding na bato. Lahat ng makakapasok sa batong pader na ito ay maaaring magkaroon ng kanilang reputasyon na walang kamatayan magpakailanman, at libu-libong taon na ang lumipas, malalaman ng kanyang mga inapo ang kanyang pangalan, dapat kayong magsumikap, ito ay hindi lamang para sa kaluwalhatian ng pamilya, kundi para din sa inyong sarili. Ang mga anak na lalaki at babae ng mga pamilyang iyon ay pawang nakatingin sa batong pader na may nagliliya na mga mata, bawat isa sa kanila ay tila lihim na nanumpa sa loob na umakyat sa pader na bato, na tiyak na isang maluwalhating bagay para sa kanilang mga ninuno. Biglang nakita ni Lance ang isang tao sa karamihan. Well, it's him. Nagsalubong ang kilay ni Lance. Nakita ni Lance ang isang lalaking nakasuot ng sombrero, tila sinasadya niyang ibaba ang kanyang sombrero para hindi makita ni Lance. Pero sayang, ang sombrero na suot niya ang nakatawag ng atensyon ni Lance, siya si George. George Whale. Nakatayo sa tabi niya, nagtanong si Leslie, sino si George? Siya ang sinabi ko sa iyo, orihinal na siya ay isang pares ng prinsesa, ngunit dahil bigla akong lumitaw at sinira siya, pumunta siya upang patayin ako sa Valley of War Gods, ngunit iniligtas ko siya sa dalawang kondisyon, lumuhod at pagkatapos ay ipahayag ito sa lahat. So siya si George. Sinabi ni Lance, ang unang bagay ay ang lumuhod sa bundok, na nagawa na niya, at ang pangalawang bagay ay ang ipahayag ang bagay sa TV, kaya hindi ko alam kung gagawin niya ito. Sinabi ni Leslie, paano kung hindi niya ginawa? Kung ganoon ay huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Lumapit si Lance kay George Whale. Sinusubukan din ni George Whale na pumasok sa Paradise Valley ngayon, ngunit nakita niya si Lance sa Paradise Valley, kaya kumuha siya ng sombrero para matakpan ang kanyang mukha. Ngunit hindi niya inaasahan na ang lahat ay walang suot na sombrero, ngunit siya ang isa lamang ang may suot na sombrero, na naging dahilan upang mapansin siya ni Lance. Hoy, George Whale. Biglang tumunog ang boses ni Lance sa likod ni George Whale. Lance. Biglang tumalikod si George Whale, nanginginig sa takot nang makita niya si Lance. Hulaan ni Lance mula sa reaksyon ni George na tiyak na hindi ibinalita ni George ang insidenteng iyon sa istasyon ng telebisyon pagkatapos niyang umuwi. Narinig ng isang lalaki at isang matandang lalaki sa tabi ni George Whale ang mga boses at lumingon din, sila ang ama at lolo ni George Whale. Sinabi ni Lance, George Whale, bakit parang takot na takot ka? Maaaring ang pangalawa sa aking dalawang kondisyon para maligtas ang iyong buhay. Hindi mo napuntahan. Nanambalik ang katahimikan ng mga mata ni George. Oo, hindi na niya kailangang matakot kay Lance ngayon, ngayong nandito na ang kanyang lolo at ama, bakit siya matatakot kay Lance?
Naaga ng pansin ang mga mata ni George at sinabing, Lance, ano ang ginagawa mo dito? Ito ay isang lugar para lamang sa amin mula sa Gomorrah Empire. George, sagutin mo ako. May dalawang kondisyon para iligtas ko ang iyong buhay, lumuhad at ipahayag ang bagay na ito sa publiko. Nagawa mo na ba ang pangalawang bagay o hindi pagka-uwi mo? Ngumuso ang lalaki sa tabi ni George Whale, kaya ikaw ang Lance na nagtangkang patayin ang anak ko noong araw na iyon sa Battle God Valley. Tumingin si Lance sa lalaki, isang malakas na lalaki sa huling yugto ng Unity Realm, kaya malamang na siya ang ama ni George Whale. Ikaw ay dapat ang ama ni George. Oo, ako si Lance, ngunit hindi sa gusto kong patayin ang iyong anak. Ito ay gusto ng iyong anak na patayin ako, ngunit sa kasamaang palad, ako ay masyadong mabait, kaya gumawa ako ng dalawang kondisyon. Para bigyan siya ng paraan, ngunit sa kasamaang palad, ang ilang mga tao ay masyadong ignorante sa buhay at kailangang hamanin ang aking galit. Hahaha, hamanin mo ang galit mo. Ilang taon ka na? Ngumisi ang lalaki. Muling ibinalik ang tingin ni Lance kay George Whale at sinabing, George Whale, mukhang hindi mo talaga ibinalita ang pangyayaring iyon sa publiko sa istasyon ng TV, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo noong panahong iyon? Hinahamon mo ang aking galit, kung nilinaw mo noon na hindi mo gagawin, hindi na sana kita pinapatawad noon. Ngumuso si George Whale, Lance, noon ay noon, ngayon ay ngayon, ngayong kasama ko ang aking ama at lolo, hindi tiyak kung sino ang nakaligtas kung sino. Lance, muntik mo na akong patayin, hindi pa ako naghihiganti sa iyo. Ang lakas ng loob mong maging mayabang sa harap ko, paano ka tumulo, malinaw kung sinabi sa iyo na hindi ako pumunta sa istasyon ng TV para ibalita, paano ka nang ahas magpatulong ngayon, baka gusto mo. Patayin mo ako. Hahaha. Nanlamig ang puso ni Lance, medyo nagsisi si Lance matapos bitawan si George Whale, hindi tumatawa, hindi lang nabigo si George Whale na makamit ang dalawang kondisyon, ngunit ngayon ay napakayabang pa rin niya, iniisip na naroon ang kanyang lolo at ama, si Lance walang magawa sa kanya. Tumingin saglit ang lolo ni George Whale kay Lance bago sinabing, Lance, ako ang lolo ni George Whale, nabalitaan ko na 21 taong gulang ka pa lang ngayong taon, ngunit ang iyong mesmerism ay umabot na sa pamantayan ng isang espesyal na henyo, tama ba? Huwag mo akong i-chat, wala akong oras makipag-chat sa'yo, ito lang sasabihin ko, si George ang unang dumating para patayin ako, kahit sinong gustong kitilin ang buhay ko, ako, Lance, hindi, ako papayag. Go! Dahil hindi matupad ni George ang dalawang kondisyon na nangako na iligtas siya, ako, si Lance, ay tiyak na hindi titigil doon. Lance, isang maliit na binata, ngunit mayabang, hayaan na lang natin ang bagay na ito, kung hindi, hindi ka makakatakas dito, huwag mong kalimutan, ito ang Gomorrah Empire, ikaw ay isang dayuhan, ang lakas ng loob mong maging mayabang dito, sa tingin ko ay pagod ka ng mamuhay. Tiningnan ni Lance ang lolo ni George, si Abner, siya ay isang malakas na tao ng Unity Realm, hindi nakakagulat na napaka-vocal niya. Mabuti naman, Senyor, kaya pilit mong hindi pinahintulutan si George na kumpletuhin ang dalawang kondisyon na ipinangako niya, kung gayon, hindi ba ako, si Lance, ay nagligtas sa isang taong gustong kitilin ang aking buhay ng walang kabuluhan. Agad na tumawa si George Whale, hahaha, Lance, nagkakamali ka, hindi naman ako papayagan ng lolo ko na pumunta sa TV station para i-announce ito. George Whale, huwag mong subukang pukawin ang pasensya ko. Ay po, napakalaking tagumpay ng lolo ko sa Unity Realm, hindi ako naniniwala dyan, anong magagawa mo sa akin, have the guts to kill me on the spot. Hindi ako mag-a-announce kung ano, di ba? Regret letting me go then. Terra, now you kill me on the spot. Lance, sayang hindi siya nakatadhana sa apo ko. Kamahalan, si Lance ay napakagaling, iniisip ko kung ang kanyang pangalan ay maaaring yukit sa batong pader.
Lumiwanag ang mga mata ni Gomashing at ngumiti, inaasahan ko rin ito, sa talento ni Lance, dalawang larangan ng kaliwanagan ang dapat na hindi maiiwasan, tatlo, natatakot akong imposible, pagkatapos ng lahat, nasa Unity Realm na siya ngayon. Kung nasa Innate Realm pa siya ngayon, mas malamang. Ang sabi ng iyong kamahalan, ang pagkakaroon ng epiphany para makalusot sa dalawa ay napakalakas nala, paanong ang tatlong kaharian ay napakadali, may ilang mga espesyal na henyo na nauna at walang sino man ang nagkaroon ng epipanya upang masira ang tatlong kaharian. Well, tingnan natin kung ano ang gagawin niya. Sa labas ng Paradise Valley, naghihintay pa rin ang lahat sa pagbukas ng gate. Hindi lamang tumitingin si Lance at ang iba pa sa pader na bato, ngunit maraming iba pang mga pamilya ang nakatingin sa pader na bato, at ang mga matatanda ng marami sa mga pamilya ay nagtuturo sa kanilang mga anak, lahat kayo ay tumitingin sa mga pangalan sa dingding na bato. Lahat ng makakapasok sa batong pader na ito ay maaaring magkaroon ng kanilang reputasyon na walang kamatayan magpakailanman, at libu-libong taon na ang lumipas, malalaman ng kanyang mga inapo ang kanyang pangalan, dapat kayong magsumikap, ito ay hindi lamang para sa kaluwalhatian ng pamilya, kundi para din sa inyong sarili. Ang mga anak na lalaki at babae ng mga pamilyang iyon ay pawang nakatingin sa batong pader na may nagliliyab na mga mata, bawat isa sa kanila ay tila lihim na nanumpa sa loob na umakyat sa pader na bato, na tiyak na isang maluwalhating bagay para sa kanilang mga ninuno. Biglang nakita ni Lance ang isang tao sa karamihan. Well, it's him. Nagsalubong ang kilay ni Lance. Nakita ni Lance ang isang lalaking nakasuot ng sombrero, tila sinasadya niyang ibaba ang kanyang sombrero para hindi makita ni Lance. Pero sayang, ang sombrero na suot niya ang nakatawag ng atensyon ni Lance, siya si George. George Whale. Nakatayo sa tabi niya, nagtanong si Leslie, sino si George? Siya ang sinabi ko sa iyo, orihinal na siya ay isang pares ng prinsesa, ngunit dahil bigla akong lumitaw at sinira siya, pumunta siya upang patayin ako sa Valley of War Gods, ngunit iniligtas ko siya sa dalawang kondisyon, lumuhod at pagkatapos ay ipahayag ito sa lahat. So siya si George. Sinabi ni Lance, ang unang bagay ay ang lumuhod sa bundok, na nagawa na niya, at ang pangalawang bagay ay ang ipahayag ang bagay sa TV, kaya hindi ko alam kung gagawin niya ito. Sinabi ni Leslie, paano kung hindi niya ginawa? Kung ganoon ay huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Lumapit si Lance kay George Whale. Sinusubukan din ni George Whale na pumasok sa Paradise Valley ngayon, ngunit nakita niya si Lance sa Paradise Valley, kaya kumuha siya ng sombrero para matakpan ang kanyang mukha. Ngunit hindi niya inaasahan na ang lahat ay walang suot na sombrero, ngunit siya ang isa lamang ang may suot na sombrero, na naging dahilan upang mapansin siya ni Lance. Hoy, George Whale. Biglang tumunog ang boses ni Lance sa likod ni George Whale. Ah, Lance. Biglang tumalikod si George Whale, nanginginig sa takot nang makita niya si Lance. Hulaan ni Lance mula sa reaksyon ni George na tiyak na hindi ibinalita ni George ang insidenteng iyon sa istasyon ng telebisyon pagkatapos niyang umuwi. Narinig ng isang lalaki at isang matandang lalaki sa tabi ni George Whale ang mga boses at lumingon din, sila ang ama at lolo ni George Whale. Sinabi ni Lance, George Whale, bakit parang takot na takot ka? Maaaring ang pangalawa sa aking dalawang kondisyon para maligtas ang iyong buhay. Hindi mo napuntahan. Nanambalik ang katahimikan ng mga mata ni George. Oo, hindi na niya kailangang matakot kay Lance ngayon, ngayong nandito na ang kanyang lolo at ama, bakit siya matatakot kay Lance? Naaga ng pansin ang mga mata ni George at sinabing, Lance, ano ang ginagawa mo dito? Ito ay isang lugar para lamang sa amin mula sa Gomorrah Empire. George, sagutin mo ako. May dalawang kondisyon para iligtas ko ang iyong buhay, lumuhod at ipahayag ang bagay na ito sa publiko, nagawa mo na ba ang pangalawang bagay o hindi pagka-uwi mo? Ngumuso ang lalaki sa tabi ni George Whale, kaya ikaw ang Lance na nagtangkang patayin ang anak ko noong araw na iyon sa Battle God Valley. Tumingin si Lance sa lalaki, isang malakas na lalaki sa huling yugto ng Unity Realm, kaya malamang na siya ang ama ni George Whale. Ikaw ay dapat ang ama ni George, oo, ako si Lance,
ngunit hindi sa gusto kong patayin ang iyong anak, ito ay gusto ng iyong anak na patayin ako, ngunit sa kasamaang palad, ako ay masyadong mabait, kaya gumawa ako ng dalawang kondisyon. Para bigyan siya ng paraan, ngunit sa kasamaang palad, ang ilang mga tao ay masyadong ignorante sa buhay at kailangang hamanin ang aking galit. Hahaha, hamanin mo ang galit mo. Ilang taon ka na? Ngumisi ang lalaki. Muling ibinalik ang tingin ni Lance kay George Whale at sinabing, George Whale, mukhang hindi mo talaga ibinalita ang pangyayaring iyon sa publiko sa istasyon ng TV, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo noong panahong iyon? Hinahamon mo ang aking galit, kung nilinaw mo noon na hindi mo gagawin, hindi na sana kita pinapatawad noon. Ngumuso si George Whale, Lance, noon ay noon, ngayon ay ngayon, ngayong kasama ko ang aking ama at lolo, hindi tiyak kung sino ang nakaligtas kung sino. Lance, muntik mo na akong patayin, hindi pa ako naghihiganti sa iyo. Ang lakas ng loob mong maging mayabang sa harap ko, paano ka tumulo, malinaw kung sinabi sa iyo na hindi ako pumunta sa istasyon ng TV para ibalita, paano ka nang ahas magpatulong ngayon, baka gusto mo. Patayin mo ako. Hahaha. Nanlamig ang puso ni Lance, medyo nagsisi si Lance matapos bitawan si George Whale, hindi tumatawa, hindi lang nabigo si George Whale na makamit ang dalawang kondisyon, ngunit ngayon ay napakayabang pa rin niya, iniisip na naroon ang kanyang lolo at ama, si Lance walang magawa sa kanya. Tumingin saglit ang lolo ni George Whale kay Lance bago sinabing, Lance, ako ang lolo ni George Whale, nabalitaan ko na 21 taong gulang ka pa lang ngayong taon, ngunit ang iyong mesmerism ay umabot na sa pamantayan ng isang espesyal na henyo, tama ba? Huwag mo akong i-chat, wala akong oras makipag-chat sa'yo, ito lang sasabihin ko, si George ang unang dumating para patayin ako, kahit sinong gustong kitilin ang buhay ko, ako, Lance, hindi, ako papayag. Go! Dahil hindi matupad ni George ang dalawang kondisyon na nangako na iligtas siya, ako, si Lance, ay tiyak na hindi titigil doon. Lance, isang maliit na binata, ngunit mayabang, hayaan na lang natin ang bagay na ito, kung hindi, hindi ka makakatakas dito, huwag mong kalimutan, ito ang Gomorrah Empire, ikaw ay isang dayuhan, ang lakas ng loob mong maging mayabang dito, sa tingin ko ay pagod ka ng mamuhay. Tiningnan ni Lance ang lolo ni George, si Abner, siya ay isang malakas na tao ng Unity Realm, hindi nakakagulat na napaka-vocal niya. Mabuti naman, senyor, kaya pilit mong hindi pinahintulutan si George na kumpletuhin ang dalawang kondisyon na ipinangako niya, kung gayon, hindi ba ako, si Lance, ay nagligtas sa isang taong gustong kitilin ang aking buhay ng walang kabuluhan. Agad na tumawa si George Whale, hahaha, Lance, nagkakamali ka, hindi naman ako papayagan ng lolo ko na pumunta sa TV station para i-announce ito. George Whale, huwag mong subukang pukawin ang pasensya ko. Ay po, napakalaking tagumpay ng lolo ko sa Unity Realm, hindi ako naniniwala dyan, anong magagawa mo sa akin, have the guts to kill me on the spot. Hindi ako mag-a-announce kung ano, di ba? Regret letting me go then. Tara, ngayon pinapatay mo ako on the spot. 907. Tiningnan ni Lance ang mayabang na mukha ni George, medyo hindi maintindihan ang lalaki. Gayunpaman, dahil ito ang kanyang pinili, iginagalang ni Lance ang kanyang pinili. George Whale? Ang cycle ng sanhi at epekto, tandaan mo ito. Sabi ni Lance. Sumimangot ang lolo ni George Whale. Ang ama ni George Whale ay abala sa pagsasabing, Tay, binyantaan ng batang ito ang apo mo, na-offend na rin siya, bakit hindi ka gumawa ng hakbang upang paksain siya habang kaya mo pa, kung sakaling hindi siya mapuksa sa hinaharap kapag siya ay malakas. Tumingin si Abner kay Lance at Ninition, Lance, totoo bang hindi mo nahahayaang magpahinga ang bagay na ito? Kailangan ba nating pilitin ang apo ko na ipahayag ito sa TV? Kung gayon, tiyak na hindi kita hahayaang mabuhay. Ngayon.
Tumingin si Lance kay Abner, ang taong ito ay nasa unang antas ng Unity Realm Great Perfection, ang kanyang lakas ay dapat na katulad ni Yanei, kung ginamit ni Lance ang Lifeblood Hidden, tiyak na makakapasa siya para patayin siya. Gayunpaman, ang mga kahihinatnin ng Lifeblood Hidden ay alam ni Lance, ang mga Meridian ay nabasag, si Lance ay nabasag na sila minsan, kung hindi dahil sa mga kayamanan tulad ng Emperor Insect, ito ay di alam kung kailan ang mga Meridian ni Lance ay makakabawi, at kahit na sila ginawa, ito ay hindi alam kung sila ay orihinal o hindi, kaya ito ay hindi katumbas ng halaga upang sirain ang isang Meridian upang patayin ang isang tao para sa isang maliit na bagay. Phew! Huminga ng malalim si Lance, tila sobrang gutay-gutay sa loob, bagaman si Lance ay nagtataglay pa rin ng Emperor Insects. Ngunit dahil na ibalik niya ang isa kay Aosang, si Lance ay mayroon na lamang 3 Emperor Insect na natitira sa kanya, ang isa ay dapat ibinigay sa Gomorrah King, hindi sulit ang pag-aaksaya ng isa para sa isang taong basura. Muling sinabi ni Abner ng malakas, Lance, hindi mo pa rin ba ako sasagutin? Tinitimbang ito ni Lance sa loob, at sa huli, binitawan ito ni Lance. Fine. Let's leave this matter. But I have great contempt for your family. Tumalikod si Lance at naglakad palayo. Sinabi ni George Whale, Lolo, huwag mo siyang pakawalan, mahina pa siya hayaan mo, paano kung malakas siya sa hinaharap at hindi na siya babalik sa akin? Lolo, para mawala siya minsan at magpakailanman. Mas mabuting lipulin siya. Galit na galit si Lance nang marinig niya ang mga salita ni George, pinili na ni Lance na kalimutan ito sa sarili niyang kagustuhan, ngunit gusto pa niyang patayin si Lance. Tumalikod si Lance at sinabing, George, huwag mo akong pilitin. Lance, nung binyantaan ka pa lang ng lolo ko, natakot ka agad at sinabing kalimutan mo na, hahaha, akala ko ba napakabulol mo, pero takot ka rin pala sa kamatayan. Unfortunately, the more takot ka sa kamatayan, lalo kang papatayin. Lumingon si George Whale kay Abner at sinabing, Lolo, gawin natin ito, napakataas ng talento ni Lance, ngayong nasaktan tayo, kung hindi natin gagawin. Paksin ito ngayon, tiyak na magiging malaking problema ito sa hinaharap. Sinabi rin ng ama ni George, Oo, ama, ito ay napakalaking panganib, kahit na siya ay umabot lamang sa napakataas na henyo sa mesmerism, ngunit ito ay dapat na bantayan. Lolo, gawin mo? Pugutan mo siya ng ulo? Kakasabi ko lang sa kanya ng mga masasakit na salita, wala na tayong choice, hindi na ako naniniwala dito, ililibre pa rin ako ni Lance kapag malakas na siya sa hinaharap. Tumingin si Abner kay Lance, nakakunot ang kanyang mga kilay. Malamig ang tingin ni Lance habang nakatingin kay Abner, gusto nga ni Lance na bitawan ito, ngunit hindi niya inaasahan na hahayaan ito ni Lance, ngunit hindi pa rin binibilang ng mga tao. Kung pipiliin ni Abner Whale na patayin si Lance, kung gayon si Lance ay handang mag-aksaya ng isang insektong emperador para patayin siya. Nasa kay Abner ang pumili. Sinabi ni Abner, Lance, ito ang pinili mo, huwag mo akong sisihin. Hahaha, Abner, kaya nagpa siya kang kumilos laban sa akin at sakalin ako. Lance, bagamat sinabi mo na hahayaan mong mangyari ang bagay na ito ng ganito, hindi ko magagarantiya na hindi mo talaga hahayaang mangyari ito, kaysa sumugal, mas gugustuhin kong maging mas idirekta at patayin kita bago pa ako magkaroon ng kakayahang gawin iyon. Abner teka? Sa huling pagkakataon tinatanong kita, sigurado ka bang gusto mong gawin sa akin? Sige, buo na ang isip ko. Ang katawan ni Lance ay nag-iipon na ng kapangyarihan, handa nang ilunsad ang Lifeblood Hidden. Sa sandaling ito, isang malakas na sigaw ang nagmula sa langit, dumating na ang kanyang kamahalan. Dahan daw ang lumipad ang Gomorrah King mula sa malayong bahagi ng langit. Si The Sovereign. Lumuhad ang lahat. Ngunit si Lance at ang iba ay yumuko lamang ng bahagya, si Lance ay hindi mula sa kanyang bansa, kaya hindi na kailangang lumuhad. Lahat, bumangon na kayo. Direktang lumipad si Gomorrah King sa gilid ni Lance. Kuya Lance. Kamahalan.
Nagulat si Abner nang makitang tinawag ng emperador ang kanyang sarili na kapatid ni Lance. Haha, kilala mo ang pamilya ni Abner, ha? Tanong ni Gomora King. Sinabi ni Lance, bumalik sa kanyang kamahalan, hindi masyadong pamilyar. Walang sinabi si Lance tungkol kay Abner na muntik na siyang patayin, kahit na ginawa niya ito, hinding-hindi matutulungan ng emperador si Lance na patayin si Abner, higit sa lahat, maaari niya itong hikayatin, ngunit walang saysay na hikayatin siya. Sige, maghanda na tayo sa pagpasok sa Paradise Valley. Ang lahat ay pumasok sa Paradise Valley. Matapos makapasok si Lance sa Paradise Valley, umupo siya sa isang malaking bato sa lambak, at ang iba ay nakahanap din ng lugar na mauupuan. Sinabi ni Prinsesa Rose, kapag lumitaw ang liwanag ng paraiso, bigla itong sisikat sa kalangitan, ngunit walang nakakaalam kung kailan ito lilito, kaya kung hindi pa ito lumitaw ng alas 12 ng gabi, pagkatapos ay, maghintay ka. Sa sandaling ito, sa isang tiyak na bato sa Paradise Valley. Lolo, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tinawag talaga ni Kuya Gomora King ang kanyang sarili na kapatid ni Lance. Kahit tawagin natin siyang kuya, pero hindi naman talaga kapatid ang pagmamahal ni Kuya Mushing kay Lance dahil sa mataas na talent niya. Tama, so, kailan mo siya papatayin? Tanong ni George. Huwag kang mag-alala, hintayin muna natin na matapos ang Heaven's Light, dahil determinado tayong patayin siya, hindi na natin maaaring ipagpaliban pa. Bagamat naabot lamang ni Lance ang talento ng isang espesyal na henyo sa mesmerism, dapat itong hindi basta-basta, maraming makapangyarihang mesmerista sa mundo ngayon. Oo, Lolo. Kung papayagang lumaki si Lance, maaari siyang maging 15 Prime Ecstasy Master sa hinaharap, at sa oras na iyon, mahirap itong harapin. Well, kahit na ang isang 15 grade Enchanted Soul Master ay hindi naman talaga kayang talunin ako, malaki ang panganib, sige, kalimutan muna natin si Lance sa ngayon, ihanda natin ang sarili natin, mas intindihin pa, at subukang makabreak. Sa pamamagitan ng isang kaharian sa ilalim ng paliguan ng makalangit na liwanag. Sa tanghali, isang ulap ang biglang lumipad sa kalangitan, at pagkatapos ang ulap na iyon ay nagpaputok ng pulang ilaw. Nagkataon lang na sumikat ang pulang ilaw sa Paradise Valley, at wala nang iba pang lugar kundi ang Paradise Valley ang maaaring iluminado. Sa sandaling ito, ang malaking kagalakan ay lumitaw sa mukha ni Lance. Wow! Napakatindi ng martial will. Si Lance ay biglang parang isang alcoholic na bumagsak at nahulog sa dagat ng alak, napakalakas na martial will, kung tayo ay magsalita sa siyentipikong mga termino, kung gayon ang liwanag ay nakakalat sa maraming pira-piraso. Salik ng martial arts. 908. Galit na naiintindihan ni Lance ang mga martial factor na kumalat sa liwanag, ang bawat salik ay isang pag-unawa sa martial Dao, isang pag-unawa na ang bawat martial arts practitioner ay karaniwang kailangang magkaroon ng epiphany sa patuloy na pagsasanay upang makakuha, ngunit ngayon, ito ay inilagay sa harap ng iyong mga mata para maranasan mo. Napakapalad ni Lance na makapunta sa Heavenly Valley na ito, marahil, ang liwanag ng Heavenly Valley na ito ay talagang tagas ng Diyos. Makalipas ang 10 minuto, nakapasok na si Lance sa ikalawang antas ng huling yugto ng Unity Realm. Yay! Breaking through to the second layer, the light of paradise continue wag mong patayin agad, ituloy mo Hindi, narinig ko mula kay Prinsesa Rose na ang oras ng paglitaw ng langit na liwanag ay pare-pareho, lumilitaw lamang ito ng halos 2 oras bawat taon. 2 oras, sayang, masyadong maikli, kung maaari lamang itong lumitaw sa isang araw. Paano ako madidistract sa pag-iisip tungkol dito, dapat ko itong intindihin ng buong puso at huwag mag-aksaya ng kahit isang segundo. Agad na pumasok si Lance sa estado ng buong puso at kaluluwa, katatapos lang niyang makapasok sa isang kaharian sa loob ng 10 minuto, ang unang tao sa libu-libong tao doon, at ang nag-iisa hanggang ngayon. Sa sandaling iyon, sa hindi kalayuan, isang malapit na ministro sa tabi ng Gomora King ang nagsabi, "Kamahalan, tingnan mo si Lance."
Tumingin si Gomora King kay Lance at natakot, tumaas ang chi ni Lance, nabasag lang niya ang isang kaharian sa loob ng 10 minuto, oh my god, ito ay hindi kapanipaniwala, paano ito posible? Kamahalan, si Lance ay karapat-dapat na maging isang taong umabot na sa sobrang talino, si Lance ay nakalusot na sa isang kaharian nang ang lahat ay hindi pa umuunlad, alam mo, si Lance ay nasa Unity Realm na, at ang tagumpay ng ang Unity Realm ay malinaw na mas mahirap. Ito ay talagang henyo. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Ang bawat isa ay nakikipagkompetensya sa bawat segundo, at ang ilan ay pawis na pawis. Gayunpaman, ang mas maraming mga tao na mukhang balisa, nangangahulugan ito na mas magulo ang kanilang mga puso, paano makakalusot ang mga ganoong tao. Sa kabaligtaran, ang mga mukhang nawala ng oras ay mabilis na umuunlad. Lumipas ang isa pang kalahating oras, at muling nakapasok si Lance, naging ikatlong antas ng huling Unity Realm. Bukod dito, ang pangalawang tagumpay ni Lance ay ang una pa rin sa silid, at walang ibang nakalusot maliban kay Lance. Hindi, may isang tao, at siya ay si Sarah. Tama, nalusutin din ni Sarah ang unang kaharian nang masira ni Lance ang pangalawang kaharian. At yung iba, wala pa rin. Nakalimutan ni Lance ang oras, nakalimutan ang lugar, nakalimutan ang lahat, at pumasok sa estado ng buong puso. Sa loob lamang ng 40 minuto, nakalusot na si Lance sa dalawang kaharian. Pinagmamasdan ni Brother Gomora King si Lance at kinilabutan siya nang makita niyang muli si Lance, natatakot ako, si Lance ang unang taong makakalusot sa tatlong magkakasunod na kaharian sa loob ng mahigit isang dekada, ngunit hindi ko akalain na magiging foreigner pala. Tumingin si Gomora King sa kanyang apo, ngunit sa kasamaang palad, hindi pa nakakalusot si Prinsesa Rose. Sa isang kisap mata, isa pang 20 minuto ang lumipas, hanggang ngayon, 1 oras na ang lumipas, at mayroon pang kalahating oras na natitira hanggang sa katapusan ng liwanag ng langit. Sa sandaling ito, ang momentum sa katawan ni Lance ay biglang tumaas muli. Wow! Your Majesty! Tumaas na naman ang chi ni Lance. Hindi makapaniwalang sinabi ni Gomora King, paghiwa-hiwalay ng tatlong kaharian, Lance, sa loob ng 1 oras, Lance, ang kanyang pangalan ay maaaring yukit sa batong pader ng mga daang iyon o higit pang mga tao. Sa loob ng libu-libong taon, 100 lamang o higit pang mga tao. Nakapag-ukit ng kanilang mga pangalan sa batong pader na ito, si Lance, nakakagulat, ay isa sa kanila. Ang kaharian ni Lance ay umabot na sa rurok ng yumaong Unity Realm, nasira niya ang tatlong magkakasunod na kaharian mula sa unang antas ng huling bahagi ng Unity Realm at nagmamadaling pumunta sa rurok ng yumaong Unity Realm, na nangangahulugan na si Lance ay nasa kalagitnaan na ng pagtatapos ng ang Unity Realm. Halika na! Nag-isip si Lance, may 1 oras na natitira, nangako si Lance na ganap na tumuntong sa Unity Realm complete. Sa sandaling nakapasok na siya sa Unity Realm Perfection, nangangahulugan ito na si Lance ay opisyal nang nakapasok sa hanay ng buong mundo, ang mga nangungunang powerhouse, kahit na ang pinakamahina lamang sa tuktok. Ang mga hanay ng mga nangungunang powerhouse sa mundo, natatakot ako na walang pangalawang tao sa buong mundo na maaaring umabot sa antas na ito sa edad na 21. Hindi nagtagal, lumipas ang 1 oras at kalahati. Bukod kay Lance na nakalusot sa 3 kaharian, ang iba, si Sarah ay nakalusot sa 2 kaharian, si Prinsesa Rose ay nakalusot sa 1 kaharian, si Cherry Sakura ay nakalusot sa 1 kaharian, at isang binata mula sa Gomora Empire ang nasira sa pamamagitan ng 1 kaharian, at ang natitira, nakakagulat, walang ni isang tao ang nakalusot. Para sa maraming tao, napakahirap na makalusot sa isa. Ang oras, sa isang kisap mata, ay malapit ng lumipas ng 2 oras. Maraming tao ang sumuko at nagsimulang buksan ang kanilang mga mata upang makita ang ibang mga tao. Sinusubukan pa ring intindihin ni Lance, isang paniniwala lang ang nasa loob niya ni Lance, dapat niyang samantalahin ang pagkakataong ito at humakbang sa Unity Realm Perfection sa isang iglap. Sa sandaling ito, unti-unting kumupas ang liwanag ng langit. Si Lance mismo ay naramdaman din ito. Malapit na, isang hakbang na masyadong malapit. Medyo balisa si Lance sa loob.
Huwag kang mabilis mawala, huwag kang mabilis mawala, isang hakbang na lang ako. Pero, anong hakbang ang kulang? Bakit parang wala kang maramdaman biglaan? Malinaw kong pakiramdam na isang hakbang na lang ang layo nito, kaya bakit hindi ko alam kung anong hakbang iyon? Lalong lumabo ang liwanag ng langit. Hindi, kailangan kong masira ang 4 na kaharian, ang pangalan ko, para maukit sa batong pader na iyan na iisa lang ang pangalan, 4 na kaharian ang magkasunod-sunod. Sumigaw si Lance dahil naramdaman ni Lance na walang paraan para makapasok siya sa Unity Realm Perfection. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Lance ay napagkatapos ng sigaw ni Lance, isang mensahe ang dumiretso sa kaluluwa ni Lance, at si Lance ay tila nakaramdam muli ng isang pahiwatig ng isang bagay. Hindi, kaya ko. Muling napagtanto ni Lance, bagamat huling ilang minuto na lang ang natitira. Gayunpaman, pinapakalma pa rin ni Lance ang kanyang isip. Sa huling segundo lamang nang tuluyang lumabo ang ilaw, idinilat ni Lance ang kanyang mga mata ng may tawa. Hahaha, hahaha, hahaha. Tumawa si Lance nang sa wakas ay nabasag niya ang 4 na magkasunod na kaharian sa huling yugto, na tinamaan ang Unity Realm Perfection. Sa ngayon, ang kaharian ni Lance ay ang unang antas ng pagkumpleto ng Unity Realm, 4 na buong kaharian . At ang buong audience, ang mga mata ay nakatuon kay Lance. Si Brother Gomora King ang unang lumipad sa tabi ni Lance at tuwang-tuwang sinabi, Lance, binabati kita, nasira mo ang 4 na magkakasunod na kaharian. Binabati kita sa pagiging isa sa mga nangungunang powerhouse sa mundo. Wow! Nang marinig ng mga tao sa eksena ang mga salita ni Gomora King, napahiyaw sila at tumingin kay Lance nang hindi makapaniwala. Sa mga alamat, sa loob ng libu-libong taon, mayroon lamang isang tao na nasira ang 4 na kaharian ng sunod-sunod, ngunit ngayon, nakikita nila ito sa katotohanan. Sa oras na ito, si George Whale, ang kanyang ama, at lolo, lahat ay tumingin kay Lance sa isang nalilitong paraan. Sinabi ni Abner Way, hindi ba si Lance ay isang henyo sa sining ng enchantment? Bakit magkasunod na magkasunod na 4 na kaharian? Lolo, mukhang nagkamali tayo, si Lance ay isa ring espesyal na henyo sa martial arts. Nanginginig si Abner. 900. Sinabi ni Gomora King, Lance, ang iyong pangalan ay i-immortal magpakailanman sa batong pader ng Paradise Valley. Pagkasabi niyon, agad na personal na inukit ni Gomora King ang pangalan ni Lance sa pader na bato, at sa batong pader na iyon, 2 lang. Pangalan, at ang pangalan ni Lance ay isa sa kanila. Ang pangalan na nag-iisa sa loob ng 2,000 taon ay sa wakas ay hindi na nag-iisa, at sa wakas ay may makakasama sa kanya. Ngumiti lang ng mahina si Lance. Ang grupo ng mga kaibigan ni Lance mula sa mercenaryong grupo ay agad na umakyat at niyakap si Lance sa pananibik. Lahat sila, tumingin kay Lance at sinamba siya. Sinabi ni Lance, okay, walang dapat ikatuwa. Kuya Lance, 4 na magkasunod na realms ang nasira mo wala yon. Sinabi ni Lance, ang paghiwa-hiwalay ng 4 na kaharian ay walang anuman, nangangahulugan lamang ito na ang impormasyon sa pag-unawa sa martial arts na ipinakalat ng liwanag ng langit ay napakalapit sa martial arts na ginagawa ko at angkop para sa akin, kung hindi man. Kuya Lance, masyado kang kalmado, kung ako lang, nabaliw na ako, 2 tao lang ang nakakagawa nito sa loob ng libo-libong taon Sabi ni Princess Rose. Sinabi ni Lance, kung gayon, maaari ko bang tanungin ang nakatatandang iyon na sumire sa 4 na magkasunod na kaharian 2,000 taon na ang nakalilipas, nalampasan ba niya sa wakas ang Unity Realm? Maging si Gomora King ay natigilan sa tanong ni Lance. Sinabi ni Gomora King, hindi, ang mga taong nasira ang 4 na magkasunod na kaharian sa loob ng 2,000 taon ay hindi nalampasan ang kaharian ng pagkakaisa sa huli, Lance, sa ating mundo, walang sino man ang nakalampas sa kaharian ng pagkakaisa mula noong sinaunang panahon dahil ito ay masyadong mahirap. Hahaha, so, ang breaking 4 realms in a row is nothing to be proud of, kaya wag kang sumamba ng kung ano-ano, ikalat mo. Sige. Binuhusan ni Lance ng isang kaldero ng malamig na tubig ang lahat, at wala nang masabi.
Kung kailangan itong sukatin sa pamamagitan ng paglampas sa larangan ng pagkakaisa, talagang wala itong kwenta, anumang henyo sa walang halaga ang mundong ito. Ang layunin ni Lance ay malampasan ang Unity Realm, bukod pa, ang landas ng Marshall daw ay malayo sa pagiging napakaikli. Pagkatapos ng Unity Realm, pagkatapos ng Sect Master Realm, mayroong mas mataas at mas makapangyarihang Marshall Domain, at ang tunay na landas ng nagsisimula pa lang ang Marshall daw. Itinuro ni Lance ang kanyang tingin kay Abner. Agad na lumipad si Lance sa tabi ni Abner. How? Abner, ngayong tapos na ang liwanag ng langit, magagawa mo na. Ngumuso si Abner. Matigas na sinabi ni Lance, kung hindi mo ako papatayin, darating ako para sa iyo sa ibang araw. Ikaw. Galit na galit si Abner Way. Si George Whale ay abala sa galit at sinabing, Lance, ang makasalanan mo ay isang espesyal na henyo sa mesmerism, bakit ka ngayon ay naging isang martial artist? George Whale? Kailan ko nasabi na magaling lang ako sa mesmerism, hindi ba pwedeng double genius ako? George, ngayon bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, ay pangako mo lang sa akin ang isang kondisyon at kaya kong iligtas ang pamilya mo. At ano ang gusto mong gawin ko? George Whale? Ang kailangan mo lang gawin ay magpakamatay sa harap ko at hindi ako magkakaroon ng away sa pamilya mo, kung hindi, siguradong hindi ako titigil. Huwag masyadong lumayo, Lance, masyado mo nang binubuli ang mga tao. Lolo, patayin mo nang mabilis si Lance. Umungol si George Whale. Sa sandaling iyon, lumapit ang emperador at nagtanong, ano ang nangyayari? Kapatid na Tang, bakit ka nagtatanim ng sama ng loob sa kanila? Sinabi ni Lance, lahat ng ito. Dapat magsimula sa pagdating ni George para patayin ako. Sinabi lang ni Lance kay Goma Xing ang nangyari. Tumingin si Gomora King kay George at sinabing, George, talagang darating ka, gusto pa nga ni Lance na makipagkaibigan sa akin, at napakabulag mo. Nanginginig ang katawan ni George Whale, at abala siyang magsabi, kamahalan, pakiusap, kamahalan, nakikiusap ako sa kamahalan, naisip ko na si Lance ay isang henyo lamang sa mesmerism, hindi ko alam na siya ay nasa martial arts din, kung hindi. Tiyak na hindi ako magiging ganoon. Tumingin si Gomora King kay Abner Whale at nagtanong, Abner Whale, isa ka sa aming Gomora Empire, isa sa siyam na Unity Realm Great Perfections, hindi mo rin ba alam ang talento ni Lance sa martial arts? Namumutla na ngayon si Abner at tumango, bumalik sa soberano, ako, hindi ko talaga alam, naisip ko na si Lance ay isang henyo lamang sa mesmerism, kahit na siya ay isang espesyal na henyo, ngunit ang mesmerism ay limitado pagkatapos. Lahat, ako. Sinabi ni Gomora King kay Lance, Brother Lance, si Abner ay isa sa ating Gomora Empire, isa sa siyam na pinakamalakas sa Unity Realm, at ang kanyang apo, si George, ay sa ngayon ang pinakahenyo sa mga nakababatang henerasyon, paano na lang IBA Peacemaker, let's make peace, tutal mas mabuting magresolba kaysa magsara ng hinaing-a. Walang pag-aalinlangan na umiling si Lance, Sovereign, noong una ay gusto kong pabayaan ito ng ganito, ngunit sa kasamaang palad, hindi mo alam na si George ay masyadong mayabang at sinubukan pa akong pigilan, para sa gayong tao, kahit na sinaktan nito ang pinakamalakas na tao sa Unity Realm, papatayin ko siya. Maaari ko na ngayong ihinto ang pagtitimpi ng sama ng loob sa pamilya Abner, ngunit may isang kondisyon lamang, si George ay magpapakamatay. Si Abner at ang iba pa ay nanginginig ng husto. Nang makita ni Gomora King ang determinasyon sa mga mata ni Lance, hindi na niya sila hinikayat, ginawa na niya ang lahat para maging mabait sa pamilya Abner. Sinabi ni Gomora King kay Abner, Abner, talagang medyo bulag ka, hindi na kita matutulungan, nakikita mo mismo. Nanginginig ang hininga ni Abner habang nakatingin kay Lance at sinabing, Lance, isa ka talagang henyo, hinahangaan ka ng asawa ko, gayunpaman, hindi ka pa nakakapasok sa Unity Realm Great Perfection, tatanungin kita minsan. Muli, pwede bang hayaan na lang natin ang bagay na ito? Ngumisi si Lance, Abner, nasagot ko na ang tanong na ito noon pa,
ngunit sa kasamaang palad, ikaw ang ayaw akong pakawalan, at ngayon, ipinagdadasal mo pa akong kalimutan ito, sa tingin mo ba ako ang mura? Abner, teka, ngayon na ang oras para bigyan kita ng pagkakataon, kung pipiliin ni George na magpakamatay, hindi ako magdaramdam sa pamilya mo, o kung hindi. Or else what? Hindi ka pa nakakatuntong sa Unity Realm Great Perfection, at kahit na ikaw ay isang henyo, wala kang mga kwalifikasyon para makipagtawaran sa akin sa ngayon. Hahaha, Abner, teka, mukhang hindi ka talaga luluha nang hindi nakikita ang kabaong. Nanlamig ang mukha ni Lance, napagpasyahan na ni Lance na patayin sina Abner at George sa panganib na masayang ang isang insektong emperador. Ang ama ni George Whale ay abala sa pagsasabing, Lance, ang anak ko ay ang batang henerasyon ng Gomorrah Empire, ang unang henyo, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay malamang nahihigit sa aking ama, bakit mo siya gustong mamatay? Sinabi ni Lance, isang nakamamatay, wala akong dahilan upang iligtas ang kanyang buhay ng sunod-sunod, binibigyan kita ng 3 minuto para pag-isipan ito. Ayaw din ni Lance na sayangin ang Emperor Worm, kaya binigyan pa rin niya sila ng 3 minuto para isaalang-alang, kung pinili ni George na magpakamatay. Sinabi ni Gomorrah King, Abner, sa kalagayan ngayon, hayaan mo na lang si Lance, bakit lalong lumala ang mga bagay? Kinagat ni Abner ang kanyang mga ngipin at sinabing, kamahalan, gusto ni Lance na mamatay ang apo ko kung ang apo mo na si Prinsesa Rose sa halip, papayag ka ba? Natigilan si Gomstar at tumigil sa pagsasalita. 910. Matigas na sinabi ni Abner, Lance, hinding-hindi ko hahayaan na makuha mo ang iyong hiling, dahil pinili mong sigawan ako, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Ayaw na ni Lance na maging matagal, kamatayan ang pinakamagandang resulta para sa ganitong uri ng basura. Agad na inilunsad ni Lance ang Lifeblood Hidden, bagamat nakakalungkot na si Lance ay kailangang mag-aksaya ng isang Emperor Insect, ngunit habang ang isang tao ay nakikipaglaban para sa isang hininga, ang Buddha ay nakikipaglaban para sa isang insenso, si Lance ay mas gugustuhin na mag-aaksaya ng isang Emperor Insect kaysa magtiis nito. Hininga. Isang malakas na momentum ang lumabas sa katawan ni Lance, at ang mukha ni Gomorrah King, na nakatayo sa tabi niya, ay nagbago ng husto, na para bang ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng husto sa sandaling ito na halos katumbas nito sa kanya, iyon ay, ang lakas ni Lance. Umabot sa 3 antas ng Unity Realm Great Perfection pagkatapos ipakita ang knock-off na bersyon ng Lifeblood Hidden. Swoosh! Si Lance ay biglang naging kahawig ng hindi nakikitang hangin, mabilis na bumaril patungo kay Abner Whale, pagkatapos, dumaan sa katawan ni Abner Whale. Hindi nakapag-react si Abner nang lumitaw ang katawan ni Lance sa likod ni Abner. Tumalikod si Lance at ipinatong ang kanyang palad sa ibabaw ng ulo ni Abner, tila sinasampal si Abner, ngunit talagang sinisipsip ang kanyang mental energy. Pagkalipas ng ilang segundo, diretsyong bumagsak si Abner. Lolo. Ama. Si George Whale at ang ama ni George Whale ay sumugod kay Abner na bumagsak sa lupa. Tumingin si Gomorrah King kay Lance na may hindi makapaniwalang mukha. Huminga ng malalim si Lance at agad na tiningnan ang kanyang katawan at nalaman na hindi nabasag ang mga meridian, gayunpaman, maraming bitek ang lumitaw. Tila nadagdagan ang sariling lakas ni Lance, at kinuha niya ang Emperor Insect dati, ang epekto ng 2 dahilan, kaya hindi ito nabasag, maraming bitek lang ang lumitaw. Lolo, paano nangyari ito? Sumigaw si George Whale, hindi makapaniwalang makitang si Lolo ay pinatay ni Lance. Sinabi ni Lance, George Whale, orihinal na si Abner ay hindi kailangang mamatay, lahat ito ay dahil sa iyong hindi karapat-dapat na apo. Lance, hindi pa ako tapos sayo. Dahil karapat-dapat ka, George Whale, 2 beses kitang iniligtas, ngunit sa kasamaang palad, hindi mo alam kung paano ito pahalagahan, napakalaking tao, ngayon ay sumama ka sa iyong lolo. Biglang bumagsak si George Whale sa lupa ng walang sabi-sabi, gumamit si Lance ng isang nakakabighaning pag-atake at ginawang patay ang utak ni George Whale nang wala sa oras. Tumingin si Lance sa ama ni George Whale at sinabi, basta sasabihin mo sa akin na iligtas ang iyong buhay, ililibre kita.
Sa katunayan, hindi na kaya ni Lance na patayin ang ama ni George. Ang nakakatuwang pamamaraan ni Lance ay hindi nakayanan ang ama ni George, at ang martial arts, dahil sa mga bitek sa kanyang mga meridian, ay hindi rin ito kayang harapin. Na ang ama ni George Whale ay natakot sa kanyang talino at hindi alam ito. Lumuhad ang ama ni George Whale at sinabing, "Pakiusap, iligtas mo ang aking buhay. Fine. I'll spare your life, go. Salamat dahil hindi mo ako pinatay." Tumalikod si Lance at lumakad palayo, bamantong hininga, walang sinuman sa kanila ang kailangang mamatay sa orihinal, sila mismo ang gumawa ng lahat, kung sino ang may kasalanan. Sinabi ni Brother Gomora King, "Brother Lance, ano ang nangyayari, bakit bigla na lang tumaas ang momentum mo na nagawa mong pantayan ang level ko at napatay mo si Abner sa isang iglap?" Nagulat si Lance, "Ang momentum ay katumbas ng sa iyo." "Oo, kahit ako hindi ako siguradong matatalo kita sa momentum mo kanina." Hindi. Nakaramdam ng kaunting pagkadismaya, naisip ni Lance na siya. Kakatapos lang mag-cast ng Lifeblood Hidden, nagawa niyang maabot ang tuktok ng Unity Realm Grand Perfection kahit na ano paman, ngunit talagang kapantay niya si Goma Shing. Si Brother Gomora King ay pangatlong antas lamang ng Unity Realm Grand Perfection kahit na ang ikatlong antas at ang Rurok, isang hakbang lamang ang pagitan, ngunit ang tunay na paglipat ay masyadong malaki ang pagkakaiba, sa kalaunan ng Martial Realm, mas malaki ang agwat sa pagitan ng bawat antas. Kuya Lance, uminom ka ba ng gamot na nagpapataas ng iyong lakas? Umiling si Lance, "Hindi, isa itong martial art na ginagamit ko para saktan ang sarili ko para maabot ang isang tiyak na antas ng lakas, ginamit ko ito minsan noong nasa gitna ako ng Unity Realm at nakapatay din ako ng tao sa unang antas ng Unity Realm Great Perfection. Ang martial art na ito ay hindi tumataas sa mas mataas na antas ng kapangyarihan habang ang sarili kong lakas ay tumataas, ngunit maaari nitong pagaanan ang pinsalang nagagawa ko. Sa huling pagkakataong ginawa ko ang martial art na ito, nabasag ang aking mga meridian, ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa aking sariling lakas, hindi sila nabasag, tanging mga bitek ang lumitaw." Basag-basag ang mga meridian. Ikaw, paano mo ito maaayos? "Oh, Your Holiness, ito ay dahil mayroon akong isang kayamanan, at ang katotohanan ay sinabi, ibibigay ko sa iyo ang isa." Tumigil si Lance sa pagmamatol, inilabas ang bote na inihanda na niya, iniabot ito kay Gomora King, at sinabing, "Mukhang walang laman ang bote na ito, ngunit talagang may uod sa loob, hindi nakikita ang uod, ibalik ito at kunin ka agad. Mag-ingat na huwag hayaang makatakas ang uod, o hindi mo ito mahahanap." Anong ginagawa nito? Ang pagkuha ng worm na ito ay maaaring mapataas ang iyong habang buhay ng mga dekada, ngunit syempre, hindi na kailangang sabihin ang anumang bagay tungkol sa pag-stabilize at pag-aayos ng iyong mga meridian. Salamat, salamat. Nasa sabik si Gomora King. Hindi alam ni Goma Shing na nahuli ito ni Lance mula sa Underground City, at sinadyang pigilan siya ni Lance na malaman na nahuli ito mula sa Underground City, ngunit syempre, walang sinasabi kung sasabihin ni Prinsesa Rose. "Ito mamaya." Sinabi ni Lance, "Okay, Your Holiness. Napakasaya na makilala ka, dapat na rin kaming umalis, nasiyahan kami sa paglalakbay na ito sa Gomor Star Empire, salamat sa iyong mabuting pakikitungo." "Lance, aalis na kayo, ha?" "Oo, kaunting panahon lang dito." Tumingin si Lance kay Sarah at ngumiti kay Sarah na matutuwa. Makalipas ang halos 1 minuto, isang lumilipad na barko ang lumabas mula sa langit at huminto sa gitna ng Paradise Valley, hindi pa ito nakita ng maraming tao. Tanong ni Gomora King, lumilipad itong barko?" "Oo. Wow! Lumilipad na mga barko? Marami sa mga nangunang powerhouse sa mundo ang may lumilipad na barko, ako na lang ang wala pa, kukuha ako balang araw." "Haha, tara na." Bumukas ang hatch ng lumilipad na barko, at tumalon si Sarah at ang iba pa sa barko. Nahihirapang tumingin si Prinsesa Rose kay Lance. "Kuya Lance."
Sinabi ni Lance, Prinsesa Rose, salamat sa iyong pagmamahal, masaya akong makilala ka, at pagdating mo sa North Empire sa hinaharap, kailangan mong hanapin ako Kuya Lance, ako. Sige, aalis muna kami, see you later. Tumingin si Gomora King sa apo at bumantong hininga. Sumakay si Lance sa lumilipad na barko at tumayo sa pintuan ng cabin, kumaway kay Prinsesa Rose at Aosang at Gomora King sa ibaba. Bang! Sumara ang hatch ng lumilipad na barko. Walang laman ang puso ni Prinsesa Rose at sumigaw, Brother Lance, mahal kita. Ang bilis ng lumilipad na barko ay napakabilis na katatapos lang sumigaw ni Prinsesa Rose, at ang lumilipad na barko ay nawala na sa malayong kalangitan. Forget what they doing, keep on doing.